What's up guys? Sorry for the delay ulit. Medyo late ang ating trade ideas for today's video. Today's trade, today's signal. Okay, so unang lapag natin is kinda failed. Failed nga ba tayo rito or break even, no? Kung nakapag-break. So, sa una nating lapag ay buy. Ito nakalagay 30.53 hanggang 30.50. So, una pala, plot muna tayo ng high HOD and LOD, no? And then, immediately go to 1 hour to check the sago. Okay, so, ito yung una natin. Long kasi siya, makapapansin nyo long, yan, no? Sa ilalim si sago, although approaching na siya sa price action na medyo papalapit na. Okay, so given that, punta tayong 15 minutes, naglong naman siya actually or nagpa-pump naman. Ang problema, medyo late tayo. Sa 15 minutes, ito malaki-laki rin to. Late kasi tayo rito or ako, no? Pasensya na kasi yan ang sinasabi sa hula. Medyo busy ang lolo nyo. Pero yan, so ganun talaga minsan, no? Pero kasi kung kayo mismo matututunan nyo itong ginagawa natin, kayo mismo ma-ita-trade nyo na maayos kahit papaano, kahit walang signal, maintindihan nyo, madidiskarte nyo. Anyway, yun na nga ang nangyari, no? 15 minutes, so I'm expecting na mag-hold sa hold. So ganun lang naman wala naman tayo ibang pinanghahawakan, di ba? Kundi as per data, as per strategy, usually naman, di ba, ganun ang ginagawa natin. Nag-breakout, so nag-hope tayo or nagte-take chance tayo. Hindi yung hope na umaasa ng false hope. Nagte-take chance tayo or yung sinusubukan natin if gagana yung setup, no, or mag-hold talaga sa hold. So what happened in 1 minute, ito na siya. Makikita natin in detailed. Yan. Asa naga. Actually, natutulog ba ako? Hindi, may kausap ako ng mga tao, no? Yun nga. Nakapag-enter ako dito, pinakita ko I think napakat ba ako dito? Oo, hindi ko na yata siya nailabas ng buhay. Kinat ko to, kaya napunta ako sa VIX, binawi ko sa VIX talaga. Sabi ko kailangan ma-recover ko to through VIX. Awa naman ng Diyos na recover sa VIX. And triple pa yung nag-result sa VIX. Anyway, ito yung part na yun, no? Dito yun ito pa lang yun nung una ganyan pa lang siya paano ba to, hindi ko marirewind. So hanggang dito, basta yung red dito, yan, makikita nyo naman sa yan, meron tayong chart, no, yan, ganyan yung tsura niya nung una. So nag-hold pinapakita nag-hold. Actually, kung as per signal to, kung natutukan ko nung on the spot, no, yung hindi ako umalis ng chart, no, break even to mga boss, or gain to sa mga nakakuha ng 350 or 3050, sorry, no. This is 20 pips, so 22 pips, no? 30.50, ayan, no? 30.50. So ang problema, syempre may mga nagpapatiuna sa 30.50. Hindi naman natin masisi, ganun talaga. Kahit ako, meron akong position dyan 30.53. So, pwedeng gawin dyan, pag talagang nahulog na ganyan, is actually ito, pa siya, diba, ito, bumagsak na dito sa part na to, pero yun nga, pinagbigyan, isang bounce, pero umulit pa ulit, bumagsak pa ulit, so pinagbigyan pa ulit. Second chance na siya sa totoo lang second chance lang na para lumabas, no, or mag-break even. Kung magagawa mong i-break even, ang problema, yung ibang trader, hindi ganon. So, ini-expect nila na magpapump pa ito. O syempre, kahit sino naman sa atin, gusto natin talaga mag-success. Ang problema, yung iba hindi na manage yung emosyon, so cut loss na summer sa ating cut loss here, no. Hindi ito yung cut loss niya ang latest na to. So imagine niyo na lang, cut loss 50 hanggang 40. Ito pala sa 47 yan, so tama lang pala. Okay, so yun yung ating nangyari sa unang trade natin, signal. And then second, thank God, second sa natin. Ang problema dito, ang bilis. So hindi ko lang kung may nakasunod, pero mayroong ibang trader tayo na nakabawi daw, naka-recover sa loss kanina. Siguro in-execute nila yung mga natutunan or nababasa sa GC. So maging na lang tayo, masipag na lang din, Andyan na kasi, no? So hindi ko na pwedeng isubo isa-isa. Andyan na nakalatag na, lulunukin na lang kumbaga sa nakahain na isusubo na lang. So wag niyo nang hantayin si isubo pa ni Kuya Diz, no? Pasuyo na lang din, no? Aral-aralin na lang din or intindihin natin yung mga nilalapag nating ideas. Okay, anyway, yung second natin, ito. Second,
Ang galing ano, same level ng cut loss. Yung kanina kasi buy no? Ngayon sell naman. Ito ang tanong, Kuya Dids, bakit ka nag-sell dito, no? Gawa ng, sa kabila ng nagpa-pump na or nagre-recover si market, no? Ang pangit ng kulay ko. Coming from load, no? LOD, no? Ito yung load. So, ayan. Then, nagre-recover na siya, di ba? Nagbabounce na, no? Mag-hold yung mga Fibo 76.8, 318, 50. Nag-hold na, pero ang ginawa pa rin ni Kuya Dids is nag-sell, no? Bakit? Ito kasi nakita natin dyan. So, when I go or I went to 1 hour time frame, so obviously kitang-kita rito mga boss na malayo ang ating sago sa price action or sa current price ni market. Ito yun sa area na to. Malayo, open siya, no? So, and then, as above pa siya. And then, I go to 15 minutes. And sa 15 minutes naman, ito, tong area na to. So, ito yung isa sa mga risk, no? Pero meron akong, ayan, index sa baba. So, pasensya na, hindi ko mababanggit yan kung ano yan. Basta, ayan, it's a Fibo. Tinignan natin sa Fibo. Ito sa malinaw sa Fibo to. 382, sabi ko, uy, umuuntog sa 382. So, nung chinek ko sa 1 minute, ito pa lang yan nung una eh. Ito. Makikita nyo, ayan, nagre-resist siya. So, yes, nag-breakout siya sa 382. So, dapat to, kung mag-hold, kung aangat pataas, no, or magtutuloy pataas, mag-hold dapat yung 382. Pero ang nangyari is, nag-breakdown siya sa 382. Ito yung part na yun, sinasabi ko. Nag-breakdown siya and then nag-resist. So, naglapag ako ng signal somewhere here, no, mabilisan. Parang itong kudlit na to. Ito, no. So, anyway, yan, yun yung, yung isa na yun. Pumagat dyan ng 30-40. So, sabi ko nga, kahit na hindi nyo masabay ng sakto-sakto yung 30-40, pwede naman kayo mag-30-39, no? Pwede yun eh. 30-39, adjust nyo lang. 39-40, 41-42, sa halip na 43, no? Basta yun, sana na-gets yung part na yun, yung ano na yun, yung option na yun, no? Para at least hindi sayang yung signal, ano. Na-late kayo, ano ba naman yung isang level away, ano, isang 10 pips away, no. 10 pips away lang naman yun. Sayang kasi yung drop, kagaya niya, no, drop. So, ang linaw niya, no, yung sago sa taas sa 1 minute, no, and then Fibo level, napaka makapangyarihan ng Fibo level natin, no, 382, nag-resist siya dyan. So, yun lang naman, sobrang basic, and thank God, I hope nakabawi lahat, kung meron man na-cut loss, kung hindi naman, intindihin lang natin yung mga proseso, yung setup, yung technique, para sa gayon kahit walang signal mga boss, kaya niyo i-recover yan, maniwala kayo. So intindihin niyo lang kung paano nangyari and practice and apply sa chart, no. So yun, ayun lang mga boss. So ito, actually may isang chance pa nga sana. Ito yun, Kuya Dids, ito yun, 50, nag-resist din siya sa 50. Another 60 pips yan mga boss, no. So bakit mo short yan, Kuya Dids? Syempre punta ka ng 1 hour. Ang layo ng price action natin or current price sa sago, no? So ayan, layo. So malamang ang sell sa sa ganyang itsura, no? Yun nga lang sa 15 minutes medyo sablay, no? Medyo false yung signal sa 15 minutes sa sago, but meron tayong tuwang ito si 50 level PIB level, no? 50% or sa PIB 50 key levels. So I hope mga boss, at I hope all goods tayo, secure ang capital, no. Kung hindi naman recoverable lahat ng losses, maniwala kayo. So pinapakita ko naman kagaya ng isang sample ko, $20, no, ano lang ito, 16 na. So ano na yun, times 3 na yun sa totoo lang, or times 2, times 3, no. So recoverable lahat ng losses, no, at kaya makagain in a small amount, in